Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahirap. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Galeyon, lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyo atin to. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyo atin to. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin. Karehiyon, tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide the hyper-local news stories
and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, playout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now.
Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mas maraming supply ng COVID-19 vaccines. Panawagan ng ilang Municipal Health Office. Barangay official sa Norzagaray kinasuhan dahil sa paglabag sa IATF protocols. Ilang senior citizen nagtutungo sa mga RHU para makibalita kaugnay ng pagbabakuna. At turismo ng Zambales na katakdang magbukas sa mga turistang 15 to 65 years old. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabing Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Dizon. Narito na mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Umaasa ang ilang municipal health offices sa Pampanga na mas maraming supply pa ng COVID-19 vaccines ang dumating sa Pampanga para mas maraming kabalan na rin ang maging protektado laban sa nakamamatay na novel coronavirus. Ayon naman sa Provincial Health Office, 600,000 doses ng bakuna ang nakatakdang dumating sa susunod na 2 buwan. Si Rangel Pawid ang may ulat. March 29 nang simula ng COVID-19 vaccination sa bayan ng Candaba, Pampanga. Base sa master list ng Municipal Health Office, 16,423 ang target nilang mabakunahang residente na pasok sa priority list category na A1 hanggang A3. As of May 24, 2,645 pa lang ang nabakunahan sa Candaba. Kabilang na riyan ang kanilang 177 medical frontliners na binakunahan sa Brenzigyao sa City of San Fernando. Ibig sabihin sa nakalipas na 2 buwan, 16% pa lang ng eligible population ang nabakunahan. Ayon sa ipinadalang mensahe ni Dr. Preni Manimbo, ang Municipal Health Officer ng Candaba, 2,653 doses ng COVID-19 vaccines ang nakarating sa kanilang bayan at 8 doses na lang ang natitira rito. Dagdag pa ni Dr. Manimbo, kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon ng supply ng bakuna, malabong makamit ang herd immunity bago matapos ang taon. Subalit na abisuhan na raw sila ng provincial government tungkol sa mga paparating na bakuna sa mga susunod na buwan. Sa kalapit bayan naman na Arayat, higit 3,000 na ang nabakunahan. Ito'y mula sa A1, A2 at A3 category. Batay sa Municipal Health Master List, 70,000 ang kanilang target na mabakunahan sa buong Arayat. Ayon kay Dr. Paulino Austria ng Arayat Municipal Health Office, makakamit lamang ang herd immunity kung magtutuloy-tuloy ang supply ng bakuna. April 22, nagsimula ang vaccination rollout sa lugar at pansamantalang nahinto noong May 21 dahil ubos na ang supply ng COVID-19 vaccines. Samantala, ayon sa National IATF, upang makamit ang herd immunity sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon sa target date nitong November 27, 3 million per week ang dapat na mabakunahan. Subalit 11.5 million vaccines pa lamang ang dumating sa bansa nitong Mayo at higit 10 milyon ang inaasahang darating sa Hunyo. Dito sa Pampanga, inaasahang makatutulong sa mabilis na vaccination ang paparating na 600,000 doses ng bakunang binili ng provincial government. Nakatakdang dumating sa susunod na buwan ang unang 300,000 doses at sa Hulyo naman ang iba pa. Rangel Pawid, CLTV News. Isang mala-summer getaway party ang nadiskubre ng pulisya sa Bacas River sa Norzagaray, Bulacan. Higit 2,000 katao ang nagkukumpulan at naliligo sa ilog sa kabila ng umiiral na GCQ with heightened restrictions sa buong lalawigan. Iniimbestigahan din ng pulisya ang ilang barangay officials na naniningil pa umano ng entrance fee sa mga nais maligo sa ilog. May detalye si Rangel Pawid. Dahil sa init ng panahon, marami sa ating mga kababayan ang nais makaranas man lang ng paliligo sa swimming pool, dagat o maging sa ilog. Subalit dahil sa COVID-19 pandemic, naging limitado ang ating pamamasyal tuwing summer season. Pero tila hindi ganito ang eksena sa isang bayan sa Bulacan. Nadiskubre ng mga otoridad na lampas 2,000 individual ang dumayo para maligo sa Bacas River sa barangay Matiktik sa Norzagaray, Bulacan. Dinagsa nitong linggo ang naturang ilog sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic. Nasa 75 katao ang natiketa ng pulisya dahil sa paliligo sa ilog, habang pinauwi naman ang daang-daang iba pa. Karamihan pa raw sa mga nagkumpulan sa Bacas River ay hindi nakasuot ng face mask. Dapat umanong sikapin ng mga maliligo sa ilog na sundin ang 30% capacity na siyang pamantayan sa ilalim ng General Community Quarantine. Base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, imbes na maghigpit sa galaw ng mga taong pumapasok sa lugar, ay naniningil pa ng 20 pesos ang barangay sa kada individual na tutungo sa ilog.
Inihahain na ang kriminal at administrative charges laban sa mga barangay official na lumabag sa pagpapatupad ng IATF regulation at maging ng lokal na ordinansa. Sa kabilang banda, nananawagan din ng PNP sa taong bayan na sumunod sa mga itinakdang health at safety protocols para sa kaligtasan ng mas nakararami lalo na't patuloy pa rin ang paglobo ng COVID-19 cases sa bansa. Base sa May 24 COVID tally ng Department of Health, nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamaraming coronavirus cases sa gitnang Luzon. Umabot na sa 44,445 ang kumpirmadong kaso rito, kung saan 2,000 ang active cases, 857 ang namatay at 41,588 ang recovered. Nakapailalim pa rin sa GCQ with heightened restrictions ang Bulacan hanggang May 31. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, turismo ng Zambales nakatakdang magbukas sa mga turistang 15 to 65 years old. At pagbubukas ng turismo sa Central Luzon, pinaghahandaan. Pagbabalik ang CLTV News. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyonan ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kakatamong kasalesayan. Inyang 27 ng Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan ng Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan da rin Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang nga do, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ng Central Luzon king Manila, kahamilatan na ng tren o dalang bakal. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo ko
My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Makapamulalayan sa diyang kapangan ngayon. Balada malambot yang tinape, uling kareng sablang mamun, ining malutong, ing mamun tostado. Gustong magluto lang tinape ang makanini sa bulando pareng dakalayebon. Kay ba't ditak-ditak deng sa sangkaping margarine, mayumo at arina badeng ama seng mamun. Pacheos tune pangagogoing masa, idatok danay ni king lulanan balang mayorno. Hoy tana, bala mo makabalang panayis pa lang. Inyay naos dyan namang taysa ning tinape ngay ni. Ing taysa na ning mamun ya naman ning gilyanda. Pisyan de.
Kay Batdeng Pengili, isa lang sandalang pasibayo reng balang gili, king kwadradong bandeha at pulisan dalang mantikilya. Isyang dong pasibayo king orno at karinta ni atak maning pangatostado na ning mamun. Pamoso yung pasalubungin kapangan ngayon ni Kem Pampanga. Ing malutong nga mamon tostado. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam na ring Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding munying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwalu da ring malukang kabali. Ino naman mo, ingem ikibalo kinpeka pa mo pamangan kay Mabilo Gayato, ameni batan keti syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko, wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan istus na kon something sour. Anya namang bayo la pamewusureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sisling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingke kang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang ponglaran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka.
Bungaldo, Kabalen. Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny! Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorb doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit? Sabihan ng mga college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sabi ko, sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpet kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Karina ako Lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya, yung pamandukit. Tumas level. Mo kitang stagnant. Mag-evolve. Diversify.
Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent eh. At in talent eh. Inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, yung first try mo, naka-maikwa, kaya ba't discourage ka na, resilient ka dapat, creative, mo kabut pamandukit ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo.
Makapamulalayan sa diyang kapangan ngayon. Balada malambot yang tinape uling kareng sablang mamun, ining malutong, ing mamun tostado. Gustong magluto lang tinapeng makanini sa bulando pareng dakalayebon. Kay ba't ditak-ditak deng sa sangkaping margarine, mayumo at arina badeng ama seng mamun. Pacheus tunay pangagogoing masa, idatok danay ni king lulanan balang mayorno. Hoy tana, bala mo makabalang panahis pa lang. Inyay naus dyan namang taysa ning tinape ngay ni. Ing taysa na ning mamunya naman ning gilyanda. Pisyan de. Kay bat deng pengili, isa lang sandalang pasibayo reng balang gili, king kwadradong bandeha at pulisan dalang mantikilya. Isyang dong pasibayo king orno at karinta ni atak maning pangatostado na ning mamun. Pamoso yung pasalubungin kapangan ngayon ni Kem Pampanga. Ing malutong nga mamon tostado. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ning bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inyang 27 ning Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na dating Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kadwang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang be at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang ingaldo, subiyang miya at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal.
Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning anaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod karinaning tepangan, batis ning katanaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilubding puso mi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, kapampangan sandalaning katimawan, kilugding puso atin kang dambana. Luid ka, palsintan ming kapampangan. Luid ka, palsintan ming kapampangan.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Unti-unti nang sumisigla ang sektor ng turismo sa gitnang Luzon. Kasabay ng pagbaba ng Modified General Community Quarantine sa Zambales ay ang napipintong pagbubukas ng lalawigan para sa mga turista. Subalit paalala ng Provincial Tourism Office, kinakailangan na may dalang negative RT-PCR test result ang mga bisita na 15 to 65 years old lamang. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Mahigit isang taon nang lumipas simula nang mamerwisyo ang COVID-19 pandemic. Katumbas ito ng higit isang taon ding pagsunod sa samot-saring health protocols. Kabilang na riyan ang limitadong paglabas o pamamasyal ng tao. Kaya naman maraming travel goals din ang naging kanselado. Pero good news para sa mga beach lover dahil nakatakda ng magbukas ang turismo ng Zambales sa darating na May 28. Dahil hindi pa tapos ang pandemya, pinapayagan lamang makapasok sa probinsya ang mga turistang edad 15 hanggang 65 anyos. Base sa opisyal na anunsyo ng Zambales Tourism Office, kinakailangan na may dala ring negative RT-PCR test result ang mga nais bumisita sa lalawigan. Marapat lang din na may kopya ng advance booking sa mga DOT-accredited establishment. Una nang sinabi ni Tourism Central Luzon Director Carolina Uy na ang mga ganitong klaseng paghihigpit ay para sa kapakanan ng mga turista maging ang mga manggagawa sa tourism sector. Nakikipagtulungan na rin sila sa transportation sector upang magkaroon ng hakbang sa mas ligtas na biyahe ngayong pandemic. Kapansin-pansin umano ang dagok ng pandemya sa tourism industry, gaya na lamang sa Zambales. Noong 2019, higit 850,000 local at foreign tourists ang bumisita sa lalawigan. Nagpasok ito ng tourism income na umabot sa 4.3 billion pesos. Sobrang laki naman ang ibinaba noong 2020 kung saan lampas 72,000 na turista lang ang naitala sa probinsya na kumita lang din ng 363 million pesos sa kanilang turismo. Samantala, base sa May 24 COVID-19 bulletin ng Zambales, 2,162 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 197 ang active cases, 53 ang namatay at 1,911 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Tila naiinit na ang maraming senior citizens sa Pampanga sa kahihintay ng bakuna kontra COVID-19. Ang ilan sa kanila nagtutungo na sa mga tanggapan mismo ng Rural Health Unit para makibalita. Hinikayat naman ng Health Department ang publiko, lalo na yung mga pasok sa A2 at A3 priority group na maging aktibo sa pagpapalista dahil nakadepende umano kasi ang deployment ng bakuna sa lokal na pamahalaan sa ipinapadalang master list. Narito ang report. Ang sabi po, meron naman po chairman na gawag po kayo mag-ano ng chairman kasi DHW po nag-ano sa inyo interview. Sila rin po magsasabi sa inyo kung kailan ng yung schedule. Tsaka po may bibigay personal po pa na sa inyo. pupunta sa bahay. Opo, pupunta po sila sa bahay. Ito ang karaniwang eksena ngayon sa mga rural health units gaya dito sa Barangay Mabiga, Mabalacat City. Sila ang nagsisilbing taga-asikaso sa mga walk-in na kabarangay na umaasang maisali sa master list ng bakuna kontra COVID-19. Gaya ni Mang Aurelio Supan na isang senior citizen, nakikibalita kung kailan siya maisasalang sa vaccination program ng lokal na pamahalaan. Actually, nagpunta ako para masigurado dito sa talagang dapat pumunta para magtanong. So, yun, nalaman ko na ganun siya na pupunta pala sa bahay. Pero may nag-house to house sa inyo? Meron na pong pumunta first nung una. So, kinuha yung pangalan, then telephone number, cellphone number. Kulang sa isang buwan na umano ang nakalilipas nang siya'y maisama sa survey ng City Health Office ng Mabalacat. Ngunit hanggang ngayon, hindi siya tinatawagan o tinetext. Yung walang text, walang tawag, nagwo-worry ho ba kayo? Hindi naman kasi na-inform na ako first time na mag-i-inform sila. So kumbaga naninigurado lang ako, counter check lang. Sa abiso ng COVID-19 Response Integrated System, bawal ang walk-in at sa pamamagitan lamang ng hotline system ng 3 rural health unit ng syudad, maaaring maisali sa master list ng eligible priority group. Hinati-hati ng 3 rural health unit ang 27 barangay ng syudad. Hindi naman umano bababa sa 30 tawag sa telepono kada araw ang inaasikaso ng RHU-3 ng Mabalacat dito sa Mabiga. Ayon yan kay Rural Health Nurse Belmar Pineda. Anya ang kanilang hotline at itinalagang focal person sa kada barangay unit ay bahagi ng pagsala ng mga benepisyaryo. No, meron po tayong mga
point person po per barangay. So barangay health stations, pwede po silang makipag-ugnayan. Pwede po silang pumunta doon sa mga health center para magpa-register po, lalo na po yung mga ating senior citizen. So meron po silang fill up na form, or either po pwede po silang magpa-register or magkipag-ugnayan sa RHQ3 na Res Bakuna hotline po. Sa 10 barangay na hawak ng RHQ3, ongoing pa rin umano ang pagsala sa verification process ng mga benepisyaryo. Hindi umano ito biro dahil sa laki ng bilang ng populasyon. Actually, ang RHQ3 po, mayroon po tayong total population of 101,000 na total population po. Sa Mabiga, around mga 20,000 po ang Mabiga. So hindi pa po natin, may mga age groups po kasi ang mga iyan. Sabay ang rollout ng grupong A2 o Senior Citizen at A3 o Adult with Comorbidity sa Mabalacat. Sa panayam ng CLTV News sa Vaccine Program Manager ng Mabalacat City na si Dr. Ann Mary Tolentino noong May 21, sinabi nitong meron silang 14,000 doses na nakuha buhat sa DOH. Meron po kami at hand is 14,643 po at hand. Doses? Yes, Doses na doses po yun. Apo. So itong nabakunahan na sa mga senior citizen, ilan na? Nasa mga 1,000 plus na din po. Okay, so kung yung... Hindi pa po kasama yung ngayon, today. Ayon kay Dr. Tolentino, ang vaccine rollout ay hindi lamang nakadepende sa limitadong deployment ng bakuna, kundi sa kapasidad ng vaccination site. Sa kasalukuyan daw, nasa minimum na 400 katao kada araw ang kanilang kayang i-accommodate. Ayon kay DOH Central Luzon Director Corazon Flores, nakadepende sa naibibigay na master list ng mga lokal na pamahalaan ang deployment ng bakuna. At di umano'y sentralisado rin ang data system dahil online na isinusumite ng lokal na pamahalaan ang pangalan ng mga benepisyaryo upang maiwasan ang double entry. Yung master list naman po yan, naka-online naman po yan, at saka naka-record din naman po yan na binabakunahan at siyempre may follow through yan. So, kumbaga po siya yung nakalista doon sa hospital, hindi na po yan nagpapalista doon sa barangay niya. Panawagan naman ni Director Flores na upang mapadali ang deployment ng bakuna ay maging aktibo ang mga benepisyaryo na magparehistro sa barangay. Ang hakbang umano ng lokal na pamahalaan ay nakadepende sa listahan ng mga benepisyaryo. Una sa mga A2 natin, senior citizen, kayo po magpunta sa inyong mga barangay hall para magtanong, para kung hindi nyo alam kung paano magpa-online master listing. Pero po sa bawat lugar may online registry po. Tapos po yung ating may comorbidities, may hypertension, diabetes, kayo din po ay nakatarget na ngayon for COVID vaccination. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Mabalacat LGU nanawagan sa CDC na tulungang may pabakuna ang 120,000 ng manggagawa ng Clark Economic Zone. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023.
CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, playout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batanketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko, wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangken diksyonaryo ning Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan istus nakon something sour. Anya namang bayo la pamewusureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalimuan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo.
Ang museo ni Ramon Magsaysay ay dating tahanan ng mga magulang ni Ramon na siya'y bata pa. Ang museo nito ay naglalaman ng 3 galeriya. Sa ibabaw, ang una ay ang galeriya ng buhay ng ating Pangulo. Sa ikalawang gallery naman, patatagpuan ang buhay pamilya ni Ramon. Ang huling galeriya o ikatlo ay tinatawag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana. Ang museo ni Ramon Magsaysay ay nagpapasalamat sa inyong istasyon na CLTV 36 dahil ito po'y katuwang namin upang mas lalo pang maipakilala ang museo ni Ramon Magsaysay sa ating publiko sa gitnang Luzon. Muli po, ako po si Noel Gatot, ang kurator ng museo ni Ramon Magsaysay.
Luis Tarok, ing mapanwaludareng manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimo na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang milaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam na ring Amerikano king katamong gabon. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwalu dareng malukang kabalen.
Luis Pungaldo, Kabalen. Malyari mo na lang albendeng paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na Kakeni. Para bigyan tayo ng karagdagang update tungkol sa turismo sa rehiyon, makakasama natin po ngayon sina DOT Secretary Berna Romulo Puyat at ang ating Regional Director for DOT na si Ms. Caroline. Okay, unahin na po natin si RD Uy po. No? Ma'am, ano po ang naging pinakamalaking epekto nitong pandemya sa Central Luzon? Noong 2019 po, nasa 4 na milyon, humigit kumulang 4 na milyon ang mga turista na dumating sa Region 3. Ang atin pong tourist receipts ay pumalo ng hanggang 21.1 billion pesos. Ano po? So karamihan po ng ating mga turista na pumupunta dito ay nagtatagal ng at least 2 nights. Ngayon, noong 2020 na po, sa at the outset po at mag-umpisa ang pandemya, ay nasa 1.3 million na lamang po ang naitala namin na turista sa Region 3. So dahil po sa pandemya, ay halos 68% ang ibinaba ng binaba po ng tourist arrivals dito sa Region 3 kumpara sa 2019. So ang ating pong tourism ay bumaba ng 6.7 billion pesos. So dahil po tinatayang nasa 14.3 billion pesos ang nawalang tourist receipts dito po sa region 2000. Napakalaki po. Ano? At nagkasama po nga natin ngayon si Department of Tourism Secretary Berna. Secretary Berna, sa recovery plan po ng DOT no, para sa Central Luzon being a haven for tourists nga, ika nga ito and a gateway Central Luzon. No? Ano po ang pinakaplano po ng ating departamento para sa Gitnang Luzon? Nung as early as last year when the pandemic hit, we already discussed anong plano natin, yung tourism response and recovery plan. Pinag-usapan natin with the private sector kasama with the World Bank kung ano yung
paano natin, how will we navigate towards the new normal. Nung una, meron tayong mga training na ginawa, online learning series, webinar, training, so that we could reorient our tourism workers. Paano yung new normal? Kasi di ba bago na ngayon may pandemic yung mga health and safety protocols. We also made mga health and safety protocols for yung talagang panibagong health and safety protocols bago ma-accredit for accommodation establishments para sa mga hotels, mga resorts, for land transport, for tourist destination. Ito lahat ngayon pag mag-a-accredit ka sa Department of Tourism, kasama ang health and safety protocols na dumaan pa sa Department of Health and WHO. Kasi syempre we have to look now at the health aspect. So yun, we've been accrediting isa-isa. By the way, libre ang accreditation sa Department of Tourism. Dati, before the pandemic, may bayad, pero ngayon nililibre namin. Tapos, lumabas doon na kailangan nila ng working capital loan, sabi ng mga stakeholders. So because of Bayanihan 2, nakapaglaan ng 6 billion pesos for working capital loan kasi marami sa mga negosyo, tourism na gusto makahiram pero hindi makahiram or either kung makahiram man sila, napakataas ng interest rate. So may 6 billion because of Bayanihan 2 na inilagay sa SB Core which is under the DTI. Yung rate nito is 4 years to pay, 0 interest, 0 collateral at may 1 year grace period. Importante yung grace period because of, for example, makautang man siya ngayon ng May, let's say May 2021, ang start ng pagbayad is June 2022 of next year. Tapos, because of Bayanihan, nakapagbigay rin ng, naka-allot rin ng 3.1 billion pesos for financial assistance. 3 billion lalo na sa mga nawalan ng trabaho at 100 million ito ay only for the tour guides and mga tour guides. So ito lahat ay 5,000 pesos financial assistance or ayuda sa either kung employee ka nagtatrabaho ka sa isang hotel, resort, basta DOT accredited. At nung last Feb, tinanong natin kung pwedeng ito ma-expand. Kasi when you talk about tourism, hindi lang naman ito yung mga nagtatrabaho sa hotel or tour guide or tour operator. Kasama dito yung tricycle driver, yung mga nagkakatrabaho dahil sa turismo. So, yung financial assistance pwede rin ibigay sa tricycle driver or in the case of Intramuros, kutsero, yung mga masahista, di ba? Mga live entertainers. Lahat yon ay nabigyan ng 5,000 financial assistance because of Bayanihan 2, only for tourism. As regards naman po doon sa mga health and safety protocols po, no, dahil nga itong muling pagbubukas po ng turismo sa Central Luzon, ano pa po yung maidadagdag po ninyo, Secretary, as regards reminders for yung mga negosyante mismo at yung mga nagtatrabaho po? Of course, let's say dito sa Pampanga, di ba, MGCQ na, ibig sabihin pwede na ang tourism. But palagi naming pinapaalala sa mga those involved in tourism, let's say kunyari DOT accredited sila, na syempre to please make sure that those that visit their hotels, their resorts, etc., should follow minimum health and safety guidelines. Yung wearing of the mask, face shield, physical distancing, at palaging naguhugas ng kamay. Likewise, we also remind our travelers, most of the LGUs nag-ahanap ng test before travel. At hindi ibig sabihin, let's say na negative ka na sa RT-PCR, ay pwede ka na mag-party, pwede ka na yung parang pre-COVID. Dapat pa rin, you really have to follow the minimum health and safety guidelines. Yung hindi talaga mawawala yung wearing of the mask, face shield, physical distancing, and washing of the hands. Ano po yung tulong pa po, no, o ayuda naman from the Central Luzon office itself para doon po sa mga nawalan po ng trabaho dahil dito sa COVID-19 pandemic? Nabanggit ko, Nicolette,
diba, nagbigay tayo ng financial assistance na 5,000. For Pampanga alone, nakapagbigay tayo ng 109.6 billion pesos, 5,000 pesos each for 21,937 workers. So that's for Pampanga alone. Sa Bulacan naman, nakapagpamahagi tayo ng 5,000 pesos each, worth 83.7 million pesos for 16,756 workers. Sa Bataan, 40.2 million for 8,050 workers. Sa Aurora, 21.8 million pesos for 4,376 workers. Sa Tarlac, 19.7 million for 3,957 workers. Sa Zambales, 19.7 million pesos for 2,597 workers. At sa Nueva Ecija, 8.1 million pesos for 1,633 workers. Sa buong Pilipinas, close to 600,000 na ang nabigyan natin ng financial assistance. Maraming salamat po sa datos, Secretary Berna. And from here po, looking forward po, how do you see po yung tourism sector ng Central Luzon from here? Ang maganda kasi sa Central Luzon, madaling puntahan, lalo na ngayon with the new roads, di ba? Napakadali. In fact, it took me little over an hour to come from Quezon City to Pampanga. Ang maganda, we had 2 surveys, travel surveys, kasi we wanted to see if people still wanted to travel even during the pandemic. Number 1, ang hinahanap nila, 96% are looking for kung merong certified disinfecting health and safety protocols. So 96% of the respondents, hinahanap talaga kung safe sila at kung saan sila magsistay kung sumusunod sa health and safety guidelines, which the DOT yun, we are doing. We do not accredit kung hindi siya pumapasa. Number 2, ang hinahanap ng mga tao, first, if they want to travel, gusto nila by land. So ang dali-daling pumunta dito by land kasi gusto nila nasa car sila. So as I've said, madaling pumunta dito sa Pampanga. And anywhere in Region 3, Central Luzon, it's quite easy to come here. Tapos hinahanap nila is open air, open space, heritage, culture, at pagkain hindi nawawala. Always nandyan. Bilang karagdagan lamang po ito sa lahat po ng sinabi ng ating kagalang-galang na kalihim, bukod po dyan, ang kagawaran po ng turismo, rehiyon na pangatlo, ikatlong rehiyon, ay yung pong magaganap sa linggo na ito, yung pong Flavors of Pampanga, the Filipino Culinary Heritage, the Filipino Food and Month, kung saan po siyempre po isi-showcase natin lahat yan, ang lahat ng talagang natatanging heirloom recipe po ng Pampanga, not to mention po yung mga travel bubbles na gagawin namin na fully supported po ng ating kagalang. And of course, hindi po dyan ng farm tourism ng Nueva Ecija. I-enhance po natin yan patuloy. And gagawa lamang din po namin ng slow travel caravan. Ilan lamang po yan sa napakarami pong i-develop ng region. Na lahat po ay supportado natin. So maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko po very busy po kayo ngayon. Again, thank you very much po for your time. DOT Regional Director Caroline Uy, and of course DOT Secretary Berna Romulo Puyat. Ingat po kayo at magpakabusog po kayo. Yes. Enjoy, ma'am. Stay safe. Maraming salamat po. Umaapela ang lokal na pamahalaan ng Mabalacat City na suportahan ng Clark Development Corporation ang vaccination program ng lokal na pamahalaan upang mapadali ang rollout ng bakuna sa mga manggagawa sa economic zone. Apela nila sa national government paglaanan ng pondo ang pagbabakuna sa higit 120,000 na manggagawa
ng economic zone. May karagdagang detalye mula kay Paulo G. Santos. Paulo. Nicolette, umuusad na nga itong dialogo ng Clark Development Corporation o CDC at ilang miyembro ng LGU sa Metro Clark Advisory Council. Nito ngang May 24, 2021 na ikasa itong agenda sa pag-roll out ng bakuna para naman dito sa A4 Priority Eligible Group o itong mga manggagawa sa loob ng economic zone dito sa Clark. At ayon na rin kay Mabalacat City Health Consultant Dr. Jose Antonio J. Rivera, Nicolette, hindi raw biro itong populasyon ng mga manggagawa dito sa loob ng Clark Economic Zone na tinatayang nasa 120,000, 120,000 nasakop nga nitong A4 Priority Eligible Group sa Clark. Sa initial na pagpaplano na buksan ang ilang estratehiya ng ilang lokal na pamahalaan na upang mapabilis ang rollout ng bakuna sa mga manggagawa ay itong pakikiisa na rin ng mga nasa pribadong sektor. Pakinggan natin itong pahayag ni Dr. Rivera. How can we help Clark? No? And we will help by number one, yung sa vaccination, gumawa kami ng trident attack. Tatlo, three-pronged ang attack namin. Yung DOH na vaccine, yung private companies na bibili ng vaccine, plus yung bibigay ng mabalakat na supply, yung initiative nila na bibili rin sila. Sinabi rin ni Dr. Rivera ang commitment ng CDC at ilang mga pribadong sektor ang kanilang gustong maisapinal dahil ang Mabalacat City ay kabilang nga sa mga LGU na may malaking bilang ng mga manggagawa na naninirahan sa kanilang distrito. Na ang pagkakaiba naman daw nito, Nicolette, sa ilang mga bayan, sadya itong mga residente dito sa Mabalacat City ay kalimitan itong mga transient na kung tawagin o yung mga nangungupahan lamang na manggagawa dyan sa economic zone. Dahil marami sa kanila nakatira sa mga dormitoryo. It's really a dilemma, Paulo, yung sinasabi mo. Meron na kaming residents, ang Mabalacat, meron pa siyang mga transient residents. Sinigundahan naman ito ng co-chair ng Metro Clark Advisory Council na si Mabalacat City Mayor Chris Garbo. Apilan niya sa Clark Development Corporation at National Government ang pakikitungo sa laki ng populasyon ng mga manggagawa sa economic zone ay kailangan, lalo na limitado umano ang pondo ng LGU sa vaccination program. So, in whatever ways na pakiusap na po sa national government na i-procure na lang ng CDC kasi may kakayanan naman po sila sa mga rentals, Sa mga rentals na nanggagaling sa mga kumpanyang ito at kung magiging 100% na po ang takbo ng mga kalakalan dyan at saka yung trabaho, ibig sabihin, hindi na po mangingi ngayon yung mga kumpanya ng mga discount sa mga rentals at saka sa mga business permit nila. Sinabi din ni Garbo na ang super spreader event na kalimitay na itatala sa workplace ay matutuldukan na rin kung magiging malawakan ang programa ng pagbabakuna sa mga manggagawa sa economic zone sa Clark. Laki po ang impact nito kung talagang ang majority or total numbers of employees sa different industries and companies dyan and also hotels na mababakunaan. Kasi po, hindi na mag-spill over dito ang spread ng COVID-19. Sa kabilang banda, ayon naman sa tagapagsalita ng Clark Development Corporation na si Eric Jimenez, wala pang naisa sa pinal sa pag-uusap ng Metro Clark Advisory Council at ng CDC. Ang initial pa lamang umanong napag-usapan ay ang pag-angkas ng CDC sa procurement ng bakuna sa mga lokal na pamahalaan. Sinabi rin ni Jimenez na sa proseso ng pagkuha ng master list para sa mga empleyado ay nakikipag-coordinate na sila sa mga Human Resources Department ng mga locators sa Clark. Mayroon na rin umanong nakikitang mega vaccination site ang CDC upang magbigay naman ng ayuda ng espasyo upang mapadali ang pag-roll out ng bakuna. Ating pakinggan si Jimenez. So far, magagaling muna ang sa LGU. Pagka nagkaroon na ng budget for this, definitely meron balak talagang bumili ang Clark Development Corporation ng vaccine
At siyempre, ang mga companies din dito sa loob ng Clark Report, meron din silang balak pumili ng kanilang ng mga vaccine nila, provided naka-tripartite agreement tayo with the local government. Meron tayong vaccination site dito kung familiar kayo doon sa Wagner High, so mga matatanda kasi, nadated sa Clark. Yung dating Wagner High, na naging dating Clark Polytechnic, na ngayon ay Clark Training Center ngayon, sa harap ng San Valley, doon yung isang vaccination site dito sa loob ng Clark Report. Yun ang hinahanda. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais niyo naman balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.